Yon, magandang araw po sa inyong lahat. So, meron akong i-share na video regarding dito sa Rider 150 Fi. Sa kanyang timing, lift, ano nga ba yung pagkakaiba ng Rider 150 carb sa Rider 150 Fi. So, madami yung pagkakaiba lalo na pagdating sa kanyang cylinder head. Ayan. Ito yung Rider 150 Fi. Ang senaryo nito kaya dinala dito sa shop, pinagawa na siya sa iba. Ayan, medyo malasalasa yung kaunang gawa. Umabot daw siya ng nasa 10k plus. Kasi in-overhaul, hindi ko naman alam kaya labas na ako doon. So dinala dito sa akin, problema niya umusok. So nagpalit ako ng piston ring. Ayan. Yun, sana maging okay na to. Itong motor na to. Kasi medyo madugo na rin yung nagastos doon sa unang pinagpagawan. Yan. Nga pala itong motor na to, bago pa lang, nasa 3k auto pa lang siya. Kaso hindi ko alam kung bakit ganun, overhaul na gayon eh. So ayan, anyway. Ayan, kaya naisipan kong i-vlog to. Kasi gusto kong pakita sa inyo yung pagkakaiba ng timing ng Rider 150 Fi at saka itong Rider 150 ano ba yun? Rider 150 Fi at saka Rider 150 carburetor, yung pagkakaiba ng timing. So yun, nabubulol pa ako. Ngayon lang ulit nakapag-vlog, so pagpasensyahan nyo na ano. At sisikapin ko na kahit papano ay makapagbigay ako at makapag-share sa inyo ng konting idea sa mga motorcycle. So yan, hindi lang po tayo pang matic, gumagawa rin po tayo ng mga underbone kagaya nito. So any kind of small engine motorcycle, ayan, kaya po natin siyang gawin basta available yung mga parts na mabibili natin sa merkado. So ayan na nga, itong Rider 150 Fi, huwag na natin paligoy-liguyin. Yung timing mark nito kakaiba sa Rider 150 carburetor. Kung mapapansin nyo dito, meron lang siyang nakalagay dito na timing mark, yung guhit na yan. Ayan, sa isang cam. Pero dito sa kabila, wala. Meron man yan, huwag nyo susundin to. Hindi po yan. So sa Rider 150 Fi, hindi naman kayo dito magkakamali pagdating sa camshaft. Medyo hindi rin man siya komplikado kasi pag binuksan nyo tong camshaft, may makikita kayo dito sa likod niyan. Ayan o, intake. Ayan, yan, intake yan. So pang intake talaga siya. Dito nyo ilalagay yan. Sa kabila naman, exhaust. Ayan, may nakasign siya na EX. So ibig sabihin yan, ito yung pang exhaust. Ayun, may isa pa ako napansin sa camshaft nito, wala na yung kanyang compression release. Tinanggal na siguro nung unang gumawa. Hindi ko alam kung bakit. Siguro makakatuling daw. Ayun. So ito, Rider 150 Fi, meron lang siyang cam lip na 15. Compare to Rider 150 carburetor, meron siyang 16 cam lip sa kanyang timing chain. So dito sa Rider 150 Fi, meron siyang 15 lip pagdating po sa ating chain. So mapapansin nyo dito sa exhaust, nandun lang yung kanyang timing mark. So itatapat nyo lang siya, tapat na tapat dyan dito sa flooring na to, sa surface na to. Ayan. Tapos yung number 2, kailangan nakatutok siya dito. And then yung intake cam naman, itatapat nyo lang siya sa number 3. So ngayon, pagka nilagay na natin yung timing chain, so wait lang. So ayan na nga, nailagay ko na yung ating timing chain. Kung mapapansin nyo dyan, meron siyang 15 na lip pagdating sa ating timing chain. So magmula dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Meron siya na 15 cam lip. Kapag ka sumobra yan, magkakameron siya ng pagbabago ng andar ng ating makina. Maaring delay or kaya naman ay
tataas yung kanyang RPM, baba RPM, ganun. So, pagkakaiba sa Rider 150 carburetor, meron siyang 16. So, medyo komplikado lang to. Huwag niyong papansinin yung mga nakasulat-sulat dyan na exhaust. Basta tandaan nyo lang itong 2 at saka yung 3. Then, sa cam lobe, kailangan magkasalisi sila. Yan o. Ayan. At hindi din naman kayo magkakamali dyan ng kabit ng cams. Kasi may naka-indicate naman yan kung saan yung exhaust at saka yung intake. So yun, medyo iba lang to kumpara sa Rider 150 carburetor. So ulitin natin. Ayan. Medyo maano to eh, mas ika nga eh maliwag gawin, pero konti lang naman yung diferensya. Basta nakakagawa kayo ng Rider 150, eh madali na yun. So yan yung pagkakaiba ng Rider 150 Fi sa Rider 150 carburetor. Sa timing, malaki. Ayan. Ito nga pala yung block niya, disposable, kaya doon sa mga naka Rider 150 Fi, huwag nyo na itong gagayanin. Itong naka ram air na to, patatanggal ko na yan, ibabalik ko yung stock, kasi papasukan at papasukan yan. Hindi naman ito mga ngarera, papasukan at papasukan ng dumi yan papunta dito. Throttle body suot dito sa mismong combustion chamber, masisira lagi talaga yung ating block. So yun na, no? At sana may na-share ako sa inyo na konting tutorial. At pagka medyo nalilito kayo, marami naman dyang ibang tutorial na kagaya din naman ng makina na to, Rider 150 Fi. So yun na, no? Thank you po sa lahat ng nag-subscribe. 38,000. So, hindi ko akalain na makaka 30 mil pala ako na tao, mahigit, na magsusubscribe sa aking YouTube channel. So malaking bagay yon. Hindi man ako malimit makapag-upload, eh sisikapin ko pa rin na kahit pa isa-isa ay makapag-share pa rin sa inyo. Ayan. So sa ngayon nga pala, yung shop ko ay hindi naman ganun kalakas kagaya ng iba. So kapag may pumunta lang, dito lang kasi ako sa bahay. Pag may pumunta, di gagawin. Pero ganun pa mga kompleto. Kompleto tayo dito sa ating mga tools na gagamitin. At ang pyesa naman, madali na yan pagka nandito na yung unit. So nandito na lang. Peace. Subscribe.